Si Janet ay nanatiling tahimik, nag-iisip sa kanyang mga saloobin na may isang maalalahanin na pagpapahayag. Napansin ni Damhog ang tahimik na pag-uugali ni Janet at tinanong siya kung ano ang mali. Idineklara ni Janet na kung ang isang klise ay magiging klise pa rin, mas mabuti na alagaan ko ito ngayon. Biglang tumayo at nagulat ang kanyang mga kasama. Ipinahayag ni Damhog ang pagkalito sa paggamit ni Janet ng salitang klise. Nagtataka kung ito ba ay isang termino na ginagamit ng mga batang tao sa mga araw na ito. Ang isang bagong eksena ay itinakda sa isang establishing shot ng mga gusali ng Shin sect. Ang batang pinuno ng Shin sect ay nakikita na nasugatan sa kama habang ang kanyang ama, si Kang Sokju, ang pinuno ng Shin sect, ay galit na humihingi na malaman kung sino ang nanakit sa kanyang anak sa In. Galit na humihingi si Kang Sokju, ang pinuno ng Shin sect, na malaman ang mga pagkakakilanlan ng mga taong sumalakay sa kanyang anak sa In. Isang subordinate ang nagpapalam kay Kang Sokju na ang mga umaatake ay isang ginang na ipinapalagay na mula sa Jiang clan, isang matandang lalaki mula sa Beggar sect, at isang hindi kilalang binata. Nagreaksyon si Kang Sokju na may alarma, na pagtanto na ang parehong makapangyarihang Jiang clan at ang Beggar sect ay kasangkot sa insidente. Isinasaalang-alang ni Kang Sokju ang paghihiganti para sa pag-atake ng kanyang anak, ngunit kinikilala na ang Shin sect ay walang tugma para sa pinagsamang lakas ng Jiang clan at ang Beggar sect. Si Kang Sokju, naghahanap ng nag-aalala at malalim sa pag-iisip, biglang sumigaw, "Teka! Kung sakaling may isang bagong pag-unawa ang tumama sa kanya." Interogasyon ni Kang Sokju ang kanyang subordinate tungkol sa ikatlong tao na kasangkot sa insidente. Natutunan na ang binata ay lumilitaw na isang bagong kakilala sa parehong Jiang lady at sa Beggar sect elder. Si Kang Sokju na may isang nagbabanta ng ngiti ay nagpasya na ang hindi kilalang binata ay dapat na isang walang halaga kung hindi siya mahusay na pamilyar sa makapangyarihang Jiang clan o Beggar sect. Inutusan ni Kang Sokju ang kanyang subordinate na agad na hanapin at dalhin ang binata, tinatanggihan ng maingat na mungkahi ng subordinate na unang imbestigahan ang kanyang background. Iginiit ni Kang Sokju na kahit na may koneksyon, ang binata ay isang mas mahusay na target kaysa sa iba pang dalawa, naniniwala na ang kanilang limitadong pagkakilala ay pipigilan sila sa pakikialam. Marahas na idineklara ni Kang Sokju na kung ang binata ay lumaban, siya ay pabugbugin hanggang sa bingit ng kamatayan, nagpapakita ng kanyang galit sa pamamagitan ng pagsuntok sa pader sa likod ng kanyang subordinate. Ipinahayag ng isang wide shot ang nakasisirang epekto ng suntok ni Kang Sokju, na lumikha ng isang malaking nakikitang butas na umaabot sa bubong ng gusali ng Shin sect. Ang isang bato na monumento sa bakuran ng Shin sect ay ipinapakita, sirang kalahati ng ganap na puwersa ng makapangyarihang hindi kontroladong pag-aalboroto ni Kang Sokju. Sa loob ng silid, si Kang Sokju ay umubo at nakatitig sa gulat na pagkabigla sa pinsala, napagtanto na hindi sinasadya niyang sinaktan ang kanyang sarili at nagtatanong, anong impyerno ang nangyari? Si Kang Sokju ay sumisigaw sa sakit, kinukuha ang kanyang mukha sa pagkalito, nagtatanong, ano ang nangyayari? Habang napagtanto niya na ang kanyang pinsala na nagawa sa sarili ay sanhi ng isang counterattack. Si Janet, ngayon ay nakasuot ng isang maskara at combat attire, ay ipinapakita sa himpapawid, na tila inilunsad ang sorpresa na pag-atake na tumama kay Kang Sokju. Habang ang mga miyembro ng Shin sect ay nagmamadali na umaatake sa kanya, si Janet, nasa himpapawid pa rin, ay naghahanda para sa labanan sa loob ng Shin sect compound habang ang maraming miyembro ng sekta ay sumulong sa kanya. Huwag mong isipin na makakalabas ka ng buhay dito. Si Janet, nakamaskara at handa na para sa labanan, ay may kumpiyansa na nagpapahayag na ang mga clichés ay ang pinakamahusay kapag sila ay nasira. Ang isang close-up shot ay nagha-highlight ng golden gauntlet ni Janet, na kumikinang na may isang panloob na enerhiya, na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging handa para sa labanan. Naghatid si Janet ng isang malakas na suntok sa mukha ng isang miyembro ng Shin sect, na nagpadala sa kanya ng pag-ikot, habang ang isa pang miyembro ay nagtataas ng isang espada upang sumalakay mula sa likuran. Ang suntok ni Janet ay tumama sa mukha ng isang miyembro ng sekta na may hindi kapani-paniwalang puwersa habang ang isa pang miyembro ay naghahanda na sumuntok sa kanya gamit ang isang espada sa likuran. Mabilis na naghatid si Janet ng isang malakas na sipa,
na nagpadala sa isa pang miyembro ng Shin sect na lumilipad pabalik sa hangin. Hinarap ni Yonit ang isang pangkat ng mga miyembro ng Shin sect na nakapalibot sa kanya, sumisigaw, "Papatayin ka namin." Habang pinapanatili niya ang kanyang fighting stance, ipinaliwanag ni Yonit na ang kanyang katawan ay pinalakas ng panloob na enerhiya, na ginagawang nakapipinsalang mapanir kahit na ang isang normal na suntok. Nagpalabas si Yonit ng isang malakas na suntok, na lumilikha ng isang malawak na shockwave na nagpadala ng maraming miyembro ng Shin sect na lumilipad ng marahas sa hangin. Maraming miyembro ng Shin sect ang nakikita na inilunsad sa hangin ng makapangyarihang pag-atake ni Yonit, bumabagsak sa pagkatalo. Hinawakan ni Yonit ang kanyang kamaupasulong, kumikinang na may enerhiya, na nagpalabas lamang ng isang makapangyarihang pag-atake laban sa mga miyembro ng sekta. Si Kang Sokju ay sumulong gamit ang kanyang espada, sinusuri ang pinsala na ginawa ni Yonit at humihingi na malaman kung anong gulo ang ginawa mo sa aking lugar. Galit na sumugod si Kang Sokju kay Yonit gamit ang kanyang espada, humihingi kung ang Origin Blood sect ba ang naglagay sa iyo dito. Mahusay na parry ni Yonit ang suntok ng espada ni Kang Sokju gamit ang kanyang gauntlet. Nililihis ang suntok habang sinasabi ni Kang Sokju ang tungkol sa kanyang interesante na gauntlet. Tumalon si Kang Sokju at winiwagayway ang kanyang espada pababa na may matinding puwersa. Hinahamon si Yonit, "Tingnan natin kung susubukan mong harangan ito." Isinasagawa ni Kang Sokju ang Demon Crane Formation, nagpapalabas ng maraming matalim na enerhiya na slashes patungo kay Yonit. Si Yonit ay tinamaan ng pulang enerhiya slashes mula sa pamamaraan ni Kang Sokju, na nagdulot sa kanya na bumagsak sa lupa sa gitna ng debris. Nag-counter si Yonit na may isang malakas na asul na enerhiya na pinahusay na suntok sa mukha ni Kang Sokju, na nagpadala sa kanya ng paglipad pabalik na may matinding puwersa. Ang epekto ng suntok ni Yonit ay nagpadala kay Kang Sokju na tumataas sa buong bakuran ng sekta, na nag-iwan ng isang trail ng pagkawasak sa kanyang wake. Si Kang Sokju, natalo at umubo, nakaupo sa isang sirang kahoy na sahig sa loob ng gusali ng Shin sect sa gitna ng rubble at isang nakikitang butas sa dingding. Hinawakan ni Kang Sokju ang kanyang dibdib sa paghihirap, na pagtanto na may pagkabigla. Sinira niya ang aking energy core sa isang simpleng sipa lamang. Nakaupo pa rin sa sakit sa lupa, mahina at galit na isinumpa ni Kang Sokju ang nakamaskara na lalaki, sumisigaw, "Ikaw bastardo." Ang nakamaskara na lalaki na si Yonit ay nakatayo kalmado sa harap ng isang magulo na Kang Sokju na humihingi na malaman kung sino ka. Si Yonit ay tinitingnan na may bahagyang pagtabingi ng kanyang ulo sa isang nagtatanong na H sa pamamagitan ng kanyang maskara. Habang si Yonit ay kalmadong lumakad palayo, si Kang Sokju na nasa sahig pa rin ay galit na sumigaw sa kanya, "Hoy, binabaliwala mo ba ang aking mga salita? Huminto ka dyan." Si Yonit ay sumilip pabalik sa isang nakabitin na scroll na naglalarawan ng mga crane, tila napansin ang isang kagiliw-giliw na bagay tungkol dito. Ang nakamaskara na mukha ni Yonit ay ipinapakita sa isang close-up habang nagkomento siya na may bahagyang tawa, "Hindi ko masabi kung malikhain kayo o hindi." Si Yonit, na may naiinis na pagpapahayag, ay nagbubunyag ng isang nakatagong money vault sa likod ng pagpipinta, na sinasabing, "Paano mo nilalagay ang money vault sa likod ng pagpipinta sa iyong silid?" Napakaliwanag niyan. Si Kang Sokju ay umubo ng dugo at umaangal. Damn it! Habang ipinaliwanag ng pagsasalaysay na maraming sekta, kabilang ang Shin, ay inatake ng isang hindi kilalang lalaki. Sa ilalim ng isang full moon, si Yonit ay inilalarawan na nakatayo matagumpay sa isang bubong habang ang pagsasalaysay ay nagbubunyag na natalo niya silang lahat mag-isa at madaling ninakaw ang kanilang itinago na ginto. Nagpapatuloy ang pagsasalaysay, na sinasabing ang lihim na ledgers na nagdedetalye ng kasuklam-suklam na krimen at smuggling ay kabilang sa mga ninakaw na item, at ang mga ito ay iniulat sa mga gobyerno. Dalawang lalaki, kabilang si Kang Sokju, ay ipinapakita na pinamumunuan sa kadena. Habang kinukumpirma ng pagsasalaysay, ang lahat ng inataking sekta, kabilang ang Shin, ay bumagsak sa kabila ng kanilang nakaraang tagumpay. Ang isang close-up ng gauntlet-clad fist ni Yonit ay lilito habang ang pagsasalaysay ay nagtapos na ang hindi kilalang lalaki ay nakilala bilang ang Chivalrous Fist Divine Thief. Isang chivalrous thief na gumagamit ng kanyang kamao.
Ang isang kamay ay nakikita na nakahinga sa isang lumang libro na nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong kabanata o transaksyon. Si Lady Jiang na may kasiya siyang ngiti ay humahawak ng isang libro na nagpapaliwanag na ang mga tsismis tungkol sa Chivalrous Fist Divine Thief ay ikinakalat ng Howl Clan at Beggar Sect. Idinagdag na ito ay dapat bayaran ang kanyang utang kay Yoneth. Si Yoneth na naghahanap ng hindi nasisiyahan ay direktang nagtatanong kay Lady Jiang, "Ngunit Lady Jiang, bakit mo kami sinusundan?" Sumagot si Lady Jiang, "Dahil mukhang masaya." Nag-udyok kay Yoneth na magtanong, "Bata ka ba?" Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na makipag-spar kay Sir Dam. Habang mahigpit na sinabi ni Yoneth sa kanya, mangyaring umalis. Si Lady Jiang, may hawak na pamaypay, ay nagtalo na bilang isang direktang inapo ng Jiang Clan. Siya ay kwalipikado na maging isang saksi para sa kanilang hindi opisyal na spar. Determinado na huwag makaligtaan ang isang bagay na napaka-interesante. Ang matandang lalaki, si Sir Dam, ay masayang sumang-ayon kay Lady Jiang, na sinasabing, "Oho, iyon ay may katuturan." Ang isang direktang inapo ng Jiang Clan na isang saksi ay tiyak na ginagawang mas mahusay. Marami sa galit ni Yoneth, "Ano?" Si Yoneth ay galit na sumusubok na hikayatin ang matandang lalaki. "Teka lang, sir, kung ito ay isang hindi opisyal na spar, sa palagay ko ay hindi na kailangang ipakita namin ang aming martial arts sa iba." Ngunit ang matandang lalaki ay tumanggi, na sinasabing, "Ikaw na bastos na bata. Hindi kita papayagan na makuha ang iyong paraan." Ang matandang lalaki ay hinaplos. Ang kanyang balbas, inamin. "Ang sinabi mo ay may katuturan din," habang si Lady Jiang ay mukhang naiinis sa likuran. Si Lady Jiang ay mukhang nagngangalit, inaakusahan si Yoneth na may mapanlinlang na bastardo. "Naglalaro ka ba ng mga scheme laban sa Jiang Clan?" Ngumiti si Lady Jiang nang mapanukso habang tinatanong niya ang matandang lalaki, "Sir, narinig mo na ba ang tungkol kay Gugwang Bago?" Kung saan masigasig siyang sumagot, "Siyempre, siya ang unang taga-kwento na nakakuha ng madla kasama ang emperador." Tama, si Lady Jiang, na may malawak na ngiti, ay nag-aalok na mag-ayos ng isang pagpupulong kay Gugwang para sa matandang lalaki, na binibigyang diin na ang Jiang Clan ay alam na alam siya. Ang mga mata ng matandang lalaki ay nagliliwanag sa kasiyahan at kasabikan, sumisigaw, "Gusto ko yan." Hindi ko malilimutan ang kabaitan ng Jiang Clan. Masigasig na nagtanong ang matandang lalaki kung nangangahulugan ba ito na si Lady Jiang ay magiging isang saksi, at kinumpirma niya, "Oo, tiyak." "Tingnan mo, hanggat gusto mo." Si Yoneth ay bumantong hininga sa pagkatalo habang ang matandang lalaki ay nagpasalamat kay Sir Dam. Si Yoneth ay hinawakan ang kanyang ulo sa hindi paniniwala at galit. Labis sa sitwasyon, si Lady Jiang ay ngumiti ng mayabang at nagdeklara, "Nanalo ako." Ang mukha ni Yoneth ay nakakabigla sa hindi nakikita na galit at pagkadismaya, na nagpapahiwatig ng kanyang kumpletong pagkatalo sa negosasyon. Ang matandang lalaki, si Sir Dam, ay mahigpit na humawak sa kanyang tauhan at nagsabing, "Tulad ng alam mo na, ang aking martial arts ay gumagamit ng isang tauhan." Ipinaliwanag ni Sir Dam na ginagamit niya ang dog-beating staff technique na tutunan lamang ng pinuno ng sekta o kahalili. Pagkatapos ay tinanong si Yoneth, anong martial arts ang ginagamit ng kilalang chivalrous dragon. Si Yoneth na may nakatuon na pagpapahayag ay nag-iisip ng kanyang fighting style. Iniisip, "Ang aking martial arts. Ano ang dapat kong pangalanan dito?" Naalala ni Yoneth ang pag-devise ng isang pangalan para sa kanyang martial arts sa panahon ng isang laban sa Beggar Sect sa kanyang kabataan. May kumpiyansa na idineklara ni Yoneth, "Ang martial arts na ginagamit ko ay kilala bilang boxing technique." Nakangiting malawak habang siya ay nakatayo na handa. Si Sir Dam ay nagreaksyon na may isang nagulat na hitsura, nagtatanong, "Boxing technique?" Ipinaliwanag ni Yoneth na ang boxing technique ay pangunahing gumagamit ng mga kamao upang labanan at ang mga katangian nito ay, pagiging mabilis at makapangyarihan. Inihayag ni Yoneth na ang kanyang martial art ay binuo sa ibang bansa sa paglipas ng panahon. Ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa interpretasyon, at nakumpleto niya ang galaw mismo, na nagpapakita ng isang makapangyarihang sisingilan na suntok. Nagkomento si Sir Dam na ito ay isang simpleng pangalan, ngunit kinikilala na ang gayong martial art ay maaaring sa katunayan ay mas nakakatakot kaysa sa karaniwan.
Inihayag ni Yoneth, handa na ako. Kumusta ka? Kung saan si Lady Jiang, na nakikita mula sa likuran, ay sumagot, handa na rin ako. Habang ang parehong lalaki ay nagpapalagay ng fighting stances, si Lady Jiang ay sumulong sa pagitan ng dalawang manlalaban, na nagdeklara, sa kasong iyon, bilang isa sa mga miyembro ng Jiang clan, magpapatuto ako sa spar na ito.